Every zona, pinapahiya ng ulan at ng baha yung nagsasalita na si Marcos. Di ba? Magsalita ka pa. Sige pa, 5,500 flood control project ha. Sige lang, magsalita ka pa. Eto sa'yo. Hindi tayo natutuwa doon. Siyempre, masama ho talaga yun. Nakakairita ho yun. Nakakainis kasi mantakin mo kahit nga yung sa Maynila sabi ni Isko yung project ng isang congressman. Naku po, patay talaga tayo. Binaboy talaga ng mga congressman sa Maynila. Sabi niya, project sa may Tondo. Naku po. Alam niyo naman kung sinong congressman dyan sa Tondo, di ba? Yung kanyang flood control dyan, yung kanyang pumping station na project niya kuno. Hindi naman gumagana. Tanginan niya, no? Gago! Kaya na lang ang dami na nabulsa nitong congressman na ito. Ewan ko lang, ha? Hindi po ako nagsabi niyan, si Yorme. Tanong niyo si Yorme kung sino yung tinutukoy na yun. Hindi ko kilala Basta sabi niya, nandun siya sa Tondo. Hindi ko alam kung sino. Kasi malaki ang Tondo Maraming distrito ang Tondo So, hindi ko alam kung sino. Pero, meron ako idea. Hindi ko na lang sasabihin. Pero sabi niya talaga, kaya nagbaha dito dahil yung mga pumping station na proyekto ng mga congressman, hindi gumagana. Siyempre, mga kababayan, kailangan bang gumana? Ang importante nandyan yan, makita ng taong bayan, may project si congressman, nandun yung pangalan niya. Itong congressman na ito, mahilig din niya ipaskil yung pangalan niya yung pangalan ng congressman. Hindi na importante kung gumagana yun. Ang importante nandun ang pangalan niya. Di ba? Hindi, alam mo, ako nakikita ako ngayon buong araw hanggang gabi. Talagang nagtatrabaho si Yorme, naka-live siya. Makikita ninyo, talagang tinitingnan niya, kaya nga ang inutos niya, yung mga kulkulin Yung mga drainage dyan, mga kanal-kanal dyan, pati yung mga yung may mga kulkulin na, linisin na. Huwag na tayong umasa sa mga proyekto ng mga congressman natin. Pinirahan kayo niyan. Inubos ang pera ng bayan natin at hindi naman pala nagana. Gago! Kadiri talagang, binaboy talaga. Alam mo, kasi meron pang mga, ito, linawin ko lamang po ito Kasi may mga nagsasabi, ano masasabi mo? Sinisinis ko yung Dolomite. Hindi niya sinisisi yung Dolomite o si Pangulong Duterte. Ang sinabi niya doon, napabayaan yung maintenance at saka yung mga doon sa Dolomite. At hindi na pananagutan nyo ni Duterte. Hindi na presidente si Duterte, siya pa rin nag-maintain yan. Abay, napakatarantado nyo naman. Di ba? Hindi na si Duterte mag-maintain yan. Sino unang mag-maintain yan? Kaya nga sabi niya, nakaraang administration. Hindi nakaraang administrasyon hindi yung panahon ni Duterte Yung nakaraan, ibig sabihin nun, yung dating mayor. Hindi nilinis. Pambihira, kailangan pa ba natin ng pruweba? Lilinisin yung Dolomite? Pambihira. Yun yung mga basura sa Maynila, hindi nilinis. Yung Dolomite pa kaya? Anong pakinabang niya dun? Di ba? Unless, hindi, di ba? Wala naman siyang pakinabang dun. Tapos na yung proyekto na yun. Hindi na pwedeng magbulsa dun So, wala siyang pakikinabang doon, di ba? Kaya nga, hindi natin sinasabi nagbulsa siya Pero ibig sabihin, wala nang pakinabang yung mayor dyan. So, pababayaan na lang niya yan kung hindi siya matinong mayor. Pero kung matinong ka mayor, hindi mo pababayaan yan. Kasi kung ano man na mangyari sa lungsod mo, sa'yo sisi. Wala nang pakialam niya, di ba? Kaya nga, ayan, baha-baha ngayon, di ba? Kaliwat kanan ng baha. Kasi nga, hindi nga na-maintain yung sa Dolomite. Isa pa, aside from the local government, yung mismong national, yung DNR, ano ginagawa nyo? DPWH. Abay, mga hindot pala kayo MMDA. Kailangan pang punta ni Yorme para puntahan ninyo? Ang mga, Hindi, alam mo, bakit ko kinikwento yan? Kasi baka nagtataka kayo, kaliwat kanan ng baha sa Maynila. Kasi nga wala. Yung mga proyektong na mga nakaraang administrasyon ng Maynila, walang kwenta.
Buti na lang din talaga na andyan si Yorme ngayon para talagang yung mga proyekto siguraduhin gumagana na, di ba? Yan ang kinaganda na naghahalal kayo ng tamang mayor. Kaya importante yan. Hindi lang dapat senador ang inyong tinututukan. Kasi kabusta naman yung mga mayor ng ibang lungsod. Di ko naman siya kinukumpara. Pero ang dami niya, kumukuya-kuy na lang sa bahay nila. Ang pakialam namin sa baha. Basta kami dito, masarap ang pagkain namin sa loob ng bahay namin. Di aircon kami. Maganda dito, masarap matulog, aircon. Kung mawalan man ng kuryente, may generation kami. may generator kami, di ba? Wala silang pakialam dyan. Yun ang totoo dyan. Tingnan mo, Pasay. Kamusta, Pasay? Kaliwat kanan ng traffic dyan. Pasay EDSA. Lagi kong pinupuna itong putang inang Pasay EDSA na ito. Yang Pasay Corner EDSA Top. Yan. Naku po. Ginawa ng yan. Ginawa ng terminal ng mga jeep. Kaya ang traffic dyan. Asan ba mayor dyan? Asan ba mayor dyan? Bakit hinahayaan nyo maging terminal yan? EDSA Corner Top. Bakit ganun? May mayor ba kayo? Hindi, ako lang nagtatanong lang ako kung may mayor kayo. Bakit pinababayaan yan? EDSA Corner Top. Ginawa ng terminal yan eh. Hindi lang terminal ng mga jeep. Terminal ng mga kotong dyan. Bakit kanyo? Dito nakaparada. Sa EDSA, going south. Nakaparada dyan yung jeep. Dito nakaparada din. Ano gagawin mo ngayon? Siyempre, mag-o-overtake ka kung kakanan ka. Pagkanan mo, may nakaabang siya, nagtatago. Swerving ang abot mo dyan. Alam naman di ka mag-overtake, nakaparada na yung jeep doon. May nakaparada din sa kabila. Ginawa na nilang terminal yung animal na yan eh. Pumunta kayo sa kabila, ganun din. Kaya nga parang walang mayor dyan sa Pasay. Ewan ko ba, ano nangyari dyan sa Pasay? Binaboy niyo yung Pasay? Hindi ba kayo naiinggit sa mayor sa Maynila? At least sa Maynila na ayos. Sa inyong dali-dali, simple-simple. Yang lang corner dyan, hindi nyo maayos. Ano ba kayong klase kayong mayor dyan?